Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 17 sa buwan sa Pebrero tuig 2026. Holiday karon kay karong adlaw gisaulog ang Chinese New Year. Happy New Year sa ato ang mga Chinese nga mga kaigsuunan nga nagtan-aw usab karong buntaga. Sama sa naandan ako yung alagad sa kanginan Malu Inokando Tabar. Uban nimi antud sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato dayong ipadangat tong latest weather update gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan. O sa aton tanan paminaw kinito. Ang latest weather update karong adlaw. Padayon nakaapekto ang easterlies or init na hangin gikan sa silangang dagat Pasipiko ug tungod kini makasinati kita generally for weather gawas ini may mga patak-patak ng mga pag-ulan ug kini mga local thunderstorms. Hinay nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius. Haring adlaw mosalop alas 5:53 sa hapon. Ang dagat motaw po niya alas 12:22 sa udto, muhunas alas 5:01 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag niya tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Fiscal Crisis Stalls Charter Day Bonus. Sa Super Balita sa Sunstar, Bana Kabit Gipadakop. Sa The Freeman, Charter Day Bonus stalled due to fiscal deficit. Sa Banat News, sa The Freeman, Bana og kabit gipa preso na aktuhan sa asawa ug sa mga pulis. Sa Philippine Daily Inquirer, Palas to Bato and Go, don't hide, face charges at ICC. Sa Philippine Star, Philippines ready to cooperate with Interpol according to the palace. Sa Manila Bulletin, SSS net income surges to 143 billion pesos. Reserves breach 1 trillion peso mark. Ug sa Tempo, 150,000 pesos bounty for Lulet's killers. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mga pagbalik, amo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ma, wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya kumutuog na ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga pagpalit og dugang breath analyzers gikonsiderar sa Cebu City Government aron pakigbatukan ng drunk driving. Samtang natanggong sa prisuhan ang usa ka driver human masakping nakainom samtang nagmaneho dito sa Dakbayan sa Talisay. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Lakip sa gikonsiderar ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpalit og dugang breath analyzers nga magamit sa mga roadside inspections.
Subay kini sa tingwa sa syudad nga maminusan pa ang mga aksidente sa dalan gumikan lang sa kahubog sa mga driver. Gamito namang kaymanan ngadto sa mga sakop sa kapulisan, mga enforcers ingon man sa Cebu City Medical Center. Ilabi na kung kinahanglanon kini sa dalan, ingon man sa mga tambalanan aron masuta dayon kung nakainom ba ang nagmaneho sa sakyanan. One thing we need also to check ay murag kung naay tao nga hubog na sa dalan, at least magamit nato. And CCTO, part sa team, ang CCMC, ang police, these are the very important things nga amo sang kwaon ang City Health Department. Samtang giproseso ang pagpalit sa breath analyzer sa labing daling panahon, pahugdan pa sa syudad ang monitoring sa mga bars aron makontrol ang pag-serve og ilim nung makahubog ngadto sa mga customer. Itugyan ni noon sa mayor ang dugang panglagda batok sa drunk driving ngadto sa konseho. Yes, sa atong mga bars natay regulation, natay mga ordinansa regarding ana. Ang karon importante kayo nga ato nang matagaan ang enforcement, no? Pagtagad. Enforcement is very important. Sa laing bahin, natanggong sa prisuhan ang usa ka waiter. Human nasakpang nagmaneho og sakyanan nga nakainom og bino sa barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay. Nakabangga ang 20 anyos nga waiter og nakabisikleta human nga mi-overtake sa usa ka pasahero ang bus karong buntaga. Nakaangkon og pango sa lawas ang nagbisikleta samtang nalabay ang backrider sa waiter og natapsingan ng tiil nini sa ligid sa bus. Sadyang gisusi sa masakop sa LTO-7 gamit ang breath analyzer na sakpang nakainom ang driver. Diin, ang iyang depensa, nag-shot kinidaan sa wala pa nag-drive. Maong mipainomdom ang City Toda sa ubang driver nga di magmaneho sa dalan kung nakatagay na aron dili maamong ang uban. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Charter Day bonus posibleng di mahatag ngadto sa mga empleyado sa Cebu City Government tungod sa kakuwang sa budget. Yano og mahinungdanon nga Charter Day anniversary pagahimuon karong Pebrero 24. Si Gian Navarro mobalik sa report. Wala pa'y kasiguraduhan si Mayor Nestor Archival kung aduna ba'y madawat nga Charter Day bonus ang mga trabahante sa Cebu City Hall. Subay kini sa giatubang nga hagit sing termino nga mao ang kakuwang sa budget ug savings. Giangkon sa mayor nga maglisod ang syudad sa pagapod dini ngadto sa mga empleyado, ilabi na nga daghang mga konsiderasyon ang gisubay alang sa maayong fiscal management. Mato di Archival nga duha ka tuig nang gi-question sa Commission on Audit ang Charter Day bonuses gigihatag sa mga empleyado pinagi sa Audit Operations Memorandum. Maong nagpanagang lang si Archival sa mong lakang subay sa makuting pagsusi karon sa COA. But the way it's being framed karon, nga ang katong mga tao na nakadawat sa 2023, 2024, including the councilors, they will have to give back the bonus which they received. Ipaabot na karon sa mayor ang final report bahin sa Charter Day bonus, ilabi na nga magdepende sa mamahimong resulta ang financial assessment. Kung dili man itugot, ipaagi na lang sa non-monetary incentive ang mga empleyado sama na lang sa leave credits. If the final report would be given to me today or tomorrow, kay ba man ko nga inyo gining ipangutana. So I asked Gilbert, istorya man dire karon, what is really the standing? Yeah, of course, silang Gilbert ganahan pud nga na bonus, but this is the real report. Bisan pa man ini, dayon gihapon ang kasaulugan sa ika-89 nga Charter Anniversary sa Cebu City karong Pebrero 24. Sugdan kini sa wreath-laying ceremony sa Plaza Sugbo sa buntag ug adunay testimonial dinner ngadto sa mga partners ini kagabi. Molapas na sa 3 million pesos ang gastuhonon sa syudad alang sa serye sa mga kalihukan nga may labot ang Charter Anniversary. Mas gamay kini itandisan ng aging mga katuigan, agi og tingwa sa kasamtangang liderato nga himong yano ang kasaulugan. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, konseho sa syudad sa Mandaue may hangyo sa Department of Public Works and Highways sa pag-ayo sa nagubang flood control project sa sapa sa Butuanon dinha sa Barangay Paknaan. Ang riprap giingong naguba tungod sa bagyong Tino. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino.
Napasar sa konseho sa siyudad sa Mandawi sa ilang regular session ang resolusyon naghangyo sa Department of Public Works and Highways Regional Office 7 nga gilayon nga ayuhon ang naguba nga riprap sa sapa sa Butuanon sa Barangay Paknaan. Ang maong resolusyon gibase sa inspeksyon nga gihimo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ni atong Biyernes. Suma sa CDRMO nga mokabat sa dulan 5,000 ka mga individual ang namiligro kung magpadayon ang kadaot sa flood control project. Lakip niini ang mga residente sa Purok Talong, Sili ug Ahos. Ang mga nagubang riprap hinungdan sa kadaot ni Bagyong Tino Nobyembre miaging tuig. It was unexpected, but some things happen. Unpreventable and unforeseeable. We call that fortuitous event. Gipasidaan nga ang pagkahugno sa flood control mahimong hinungdan sa pagbaha, peligro sa kinabuhi ug kabtangan panahon sa kusog nga uwan. Because there are some people who are kinima put at risk ug panalitan dili na to ma-repair dayon. So we might as well avoid that to at least put our constituents in a safe haven. No? Gihangyo sa konseho ang DPWH nga ipahigayon dayon ang pag-repair sa nagubang riprap ug makigalayon sa mga hingtungdan nga opisina sa syudad aron masiguro ang kaluwasan ug hapsay nga implementasyon sa proyekto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa dugang balita, magtiayong senior citizen na banggaan patay atol sa Valentine's Day sa South Road property habig sa barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa driver nga nakatabok na sa karsada mga biktima, apan kalit kami balik sa agi hinungdan nga kini na banggaan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang magtiayon nga puno senior citizen human ni mabanggaan sa usa ka delivery truck alas 7 nitong Sabado sa gabi atol gyud sa Valentine's Day sa Cebu South Road Properties kon SRP sa barangay Mambaling sa Sugbo. Ang mga biktima nga dead on arrival sa Tambalanan mao silang Salvador Hiraldizo Jr. 67 anyos ug iyang kapikas nga si Cecilia 68 pulos taga Tupa Street sa barangay Sawang Calero sa Dakbayan sa Sugbo. Ang nakabangga kanila maong usa ka delivery truck nga dunay plate number nga GAW 1900 nga gimanihon ni Charlie Alcontin, 38 anyos, taga Sitio Sagay, Barangay Bunbun, Bukiran Dapi sa Sudod sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nga samtang nagdagan ang delivery truck nga nagsubay sa tunga-tunga nga bahin sa karsada sa SRP, paingon sa Dakbayan sa Sugbo, apan kanit lang nga matod pa nga milabang ang duha ka mga biktima gikan sa Center Island. Gisaysay sa driver nga nakita niya nga milabang ang duha apan mibalik matod pa kini nga may hinungdan nga napunggit niya ang mga biktima. Tungod sa kakusog sa dagan, nalagpot ang mga biktima og nahagba sa sementado nga karsada ug nakaangkon kinig dako nga kadaot sa ilang kalawasan. Daling nanawag ang mga personnel sa Traffic Enforcement Unit ug ambulansya aron madala gilayon sa Cebu City Medical Center apan gideklara sila nga dead on arrival. Kasamtangan nga gitanggong sa buhatan sa TEU ang driver nga si Alcontin ug ang mga tubang kinig kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, pagsusi sa sakyanan nga nalambigit sa krimen ug disgrasya sa hit and run, dili maabtan og buwan aron maimbestigaran. Mga detalye sa report ni Randy Gorion. Dali nga misutoy ang usa ka pick-up human kini makadam-a sa babae nagbisikleta diha sa may kadalanan sa may H. Cortez Street, corner AS Fortuna Street sa Manila, Dakbayan sa Mandawi. Kuha sa CCTV footage sa traffic sa bang lugar nga ang biktima nga si Cleonel Torres Bruce, 48 anyos, kinsa nagsakay sa iyang bisikleta paingon unta mo pauli sa ilang panimay gikan sa trabahoan kalit lang nga gibanggaan sa usa ka pick-up. Bisan pa man sa hitabo, daling mipasutoy ang driver sa sakyanan nga nakuhaan sa giingong plate number nga GAT 6351 gikan sa incident report sa mga pulis sa syudad. Ang pamilya sa biktima nidangop na usab sa mga pulis aron mablatter ang hitabo, din matud pa sa igsuon sa biktima, mipasalig kining abagan sa mga otoridad apan giingong mulanat pa sa duha ngadto sa 3 ka buwan una pa mailhan ang driver sa maong pick-up. Giklaro sa Land Transportation Office 7 nga dili kinahanglang maabtan og duha ngadto sa 3 ka buwan ang pagsusi sa mga nag-iya sa plate number sa usa ka sakyanan ilabi na kun malambigit sa krimen o disgrasya sa kadalanan. Kini may gipasabot ni Francisco Oranches Jr., ang pangu sa LTO-7 sumay sa reklamo nga nadawat kabahin sa usa ka hit and run incident sa Dakbayan sa Mandawi ni atong Pebrero 12, tuig 2026. Hinon iyang gipasabot nga dili sa tanang higayon, mo-release sila sa detalye sa tag-iya sa sakyanan o sa driver niini tungod sa balaod sa nasod, ilabi na kung dili balido ang rason. Subay niini, nanawagan ang pamilya sa biktima
nga matabangan sila sa pagsuta sa driver sa maong sakyanan nga mao'y manubag sa mga kasong ikapahamtang batok kaniya. Randy Gurion, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Mo break sa taog sa atong pagbalik. Lahos-lahos na ta sa atong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, solo flight lang gihapon tarong buntag hangtod sa alas 9 karong buntag. Uban ni ko ninyo, unya unahon sa ni nato del kung sorry del ha kay kalit-kalit ni karon pa ko nakakita ani ba. But ato lang ning unahon del kaning public statement sa ay naraday sa gawa si Rodel wa man nagtel. Oy palihog ko del kanang nakoy gisend ni model nga statement sa inahan mao na atong unahon. Abi man akog na si Rodel sa newsroom. Sige, so karong adlaw dunay ni gawas no sa nagkalain-lain nga mga media outlets nga public statement gikan sa inahan ni atong namatay nga negosyante, batan-o negosyante didto sa katong nahitabo nga vehicular accident didto sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Sa iyang pamahayag ang inahan sa kakuan gyud ni kanang sa ka page ni ba ang gi-share. I think iyan ang gi-forward sa mga media outlets. Ato ning ipakita dahil palihog dahil niya i-zoom in lang. So kani siya ang iyang gibutang public statement from a mother. Nga ako ning basahon kay gagmay man ni dinha basig di ka klaro ang uban. Ang iyang pamahayag, iyang giingon, I lost my son in an unimaginable, tragic way that makes it so painful that words cannot express. It was the most difficult moment in my entire life. Fear and hope were flooding inside me as I came to terms with the reality that I had lost him. I didn't want to see my son covered with blood and bruises. I wanted to see him like how I saw him in the morning, fresh, ready for the day, and full of promises. Now that Kingston has been taken from us, every part and corner of our home feels empty, a void that can't be ignored.
His absence is deeply felt. His silence is deafening. His dining seat is empty. And we miss the late night snacks, the stories, the laughter, and the chats with him. We miss how he sincerely listens and offers warm comfort whenever we are in distress. We miss his food and coffee that he passionately and joyfully prepares. We miss his beautiful music. We miss our family with Kingston because we can never be the same and can never be whole without him. No amount of remorse or sincere apologies can ever bring him back. A part of me is missing. Kingston is missing. I don't know how I can bear this. It is unbearable for any mother, for any parent. Initially, filing a case was never in our minds. We are too hurt and we wanted to lay our son to rest in peace. But we want to honor him, and we don't want the tragedy to go to waste as if it did not happen. The family's intention to file the case is to make the incident official so that other loving families will never feel our pain. We entrust the ultimate fate of this matter to the police and the courts, and we will respect whatever outcome as the case unfolds. Hopefully, Kingston's demise will serve as a reminder on the dangers of drunk driving and also an eye-opener on how authorities can improve to provide a clean and safe Cebu. We want to extend our gratitude to everyone. We see you, we hear you, and the immense support that you've been pouring in. We find comfort in listening and reading your thoughts and prayers for us. Your stories give us solace that Kingston lived a meaningful and intentional life. And through our shared stories, Kingston will continue to live on. May his life continuously remind us to live with kindness, sincerity, and purpose. Kingston is the son that every parent would pray for. He is kind, caring, and loving, a supportive brother and a true friend that will always have your back. He is warm, loving, and caring for everyone. He gives without expecting anything in return. Kingston is and always and will always be a gift that keeps on giving. Catherine Cheng. So, mao ni public statement, no? Unya ato masabot sa iyang pamahayag nga mopasaka na sila og kaso batok sa katong si Pajarillo. And para nako kinahanglan sa gyud. Otherwise, pila pa man kabuok mga matay ang atong gipaabot kay ako as a parent, no, I know na it's never easy to be the one nga mulubong sa imuhang anak. I've seen that happen to my grandma, and I know na dili lalim kay murag ang natural order sa atong kinabuhi. Ang mga anak ko, no, mo'y mulubong sa ilang mga ginikanan, mo'y mupahiluna, but kanang panagsarakay na mahitabo nga ang ginikanan mo'y mulubong sa ilahang anak or nag-una ilang anak og biya. Now, in this case, samot pagyud kay kanang kalit, sakit o kanang ang iyang pagkawagtang ba kanang pwede ra gyud unta gani mapugnan ra gyud unta kung wa lang ni drive ang si Pajarillo, mapugnan ra unta kung wa lang siya naghubog-hubog kanang ang uban mo ingon man gyud nga wa siya nahubog but na may video nga nakita, no? So I know nga daghan kaayog mga opinions, different opinions ang mga tao labi na dinhi sa Sugbo kay nasakitan sa gyud nagtan-aw sa nahitabo, no, nga nakalas ang kinabuhi sa usa ka inosente nga tao kay wa man to siya isa iguro to naglakaw. And ma-feel nimo sa public statement sa inahan nga dili lalim, grabe ang kasakit unya. Sakto to yung giingon nga bisan unsa pa nang imuhang pagka mabinasulon, imong pagmahay, imong pagpangayg pasaylo, nagpabili ng kamatuoran nga dili na makabalik sa kinabuhi nga imong gikutlo nga nakutlo tungod sa imuhang pagka danghag unsa ba? Tungod sa imuhang nabuhat or tungod sa role nga imong giplay sa pagkawala sa iyahang anak. So lain-lain ang uban moingon managlahi ni nga problema, puro sila luoy. But I think mas luoy gyapon tong inahan nga nawadag anak, di na nimo magakos kay wa na gilubong na. At the same time kanang bang di gyud siya lalim oy murag para nako sus I can never imagine. So kana no ato ning kuanon ato ning pagatan-awon matag karon og unya kay usag gyud sa ako ang nabantayan and
Di gid na malikayan pod ang ako ang fear when this happened was that basig na ilaing issue na pod, makalimtan lang ni. So, I'm glad nga the parents of Kingston Sheng chose to fight back. Ang uban maingon nga naman na nga kuan na narabay uban maingon nga naman na kana ra man gyud sila i-focus kadagag na nga aksidente. O bitaw, pero para nako sakto sad ni kay nakaabot gyud ang panahon nga magkatapat sila ba kay usay man god unfortunately kung lisod ang kahimtang kinabuhi sa biktima sayon ra kay na tunulan og kwarta unya wa na dayon kalimtan. So kani para nako sige kumbati fight ni para kuan makabot ang hustisya nga kanang inyong gipaabot usab ug para nako hustisya nga deserve sab nga maangkon labi na sa mga ginikanon ug sa pamilya nga namatay. It doesn't matter dagan sila kwarta or wa magunsa man ang kwarta kung imong anak wa na, di ba? So para nako kana para sad kuan pod maleksyon ang angay maleksyon magtimaan og mausab ang sistema din hisab sa ato ang mga pamaagi sa pagresponde sa mga ingon-ani nga mga insidente. Okay, so kanang arita sa dugang hisgutanan ari na sad ta sa problema sa basura sa Dakbayan sa Sugbo tungod kay si Cebu City Mayor Nestor Archival ni taod-taod naman na siyang nag-auhag no nga kanibang segregation karon kuan pod special pod ni iyahang auhag ngadto sa mga mulupyo sa 28 ka mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga usbon ang ilahang paghandol sa ilang mga basura. Sa usa ka press conference nga gipahigayon kagahapon ang mayor niauhag kung unsaon nila pag handle ang ilang mga basura ngadto sa bukirang mga barangay aron minusan o mahunong ang pagpada og mga biodegradable waste ngadto sa mga landfill ug magsugod nag-compost sa ilahang mga panimalay. So, kung moingon tag biodegradable waste, unsa man na? Kanang biodegradable waste kanang mga organic unsa man mga salin nga pagkaon, mga hugaw dira sa mga garden ninyo, mga papel, mga kanang pwede siyang makuan ba dali mahilis ba ang term ana nga dali siya malanay mahilis sa tubig o kanang uban pang mga microorganisms, natural nga proseso ang gikinahanglan para ma-convert ni siya unya kasagaran within a week para nang mga pagkaon nga pwede raman na i-compost. Mo na gusto ni Mayor Nestor Archival. So, unsa man ang mga pasabot ka ng mga panit baron sa saging, mga ano ba, mga panit sa mga prutas, mga dahon, mga sagbot. Pwede raman na ninyo, nga di na lang ninyo ilabay nga rin sa ubos, inyo na lang nang composting din ha, or ang uban gani, lubong, balik rasyuta, mga kahoy, mga papel. So, kasagaran ani nila sana i-manage ni sila para mahimo ni silang yuta na sad og balik. So moy gusto ni Mayor Nestor Archival nga kana moy buhaton dito sa bukirang bahin kay aron 28 ba yan ka barangays out of the 80 barangays in Cebu City 28 ani naa sa bukirang bahin. So kini kitinguha ni niya aron maminusan o mukunhod ang nagkagrabing problema sa basura dinhi sa tuwa tungod usab sa nahitabo nga pagkahugno didto sa Binalyo nga landfill. So kini matud pa gipaabot nga ang paghimo nini makatabang aron maminusan usab ang gibugaton sa pagkargahon ipang haul nga kuan ha, haul nga HAUL dili haul nga ang uban mo gud mga howling ano ba ang howling kay muram nagkanang ano bang iro gani nga nag si tawag anak kana bang mag-awu ba so hauling ni kanang pagkarga sa mga basura. So kana kunong pagcomposting sa mga food scraps o garden waste sa household level katatong giingon panit sa mga utanon, panit sa mga prutas, mga kahoy, mga sagbot kanang mga sagbot kanang grass ha sa imuha lang level sa imong panimalay. Nagtuo sa Cebu City Mayor Nestor Archival nga maka-cut down ni sa gidaghanon sa basura nga ipadanga to sa mga landfill by 25 to 30 tons every single day. Sa pagkakaron, ang Dakbayan sa Sugbo nagsalig lang sa labayanan dinas Konsolasyon og mangita sad ni og hapit na sad ni mo gamit adtong aluginsan
nga labayanan usab ang pasabot ni Mayor Archibald kining wet waste sa mga bukirang bahin kung adto lang ni ibilin, nagpasabot usab nga mumenos ang kidaghanon sa mga truck nga kinahanglang mangkarga og mga bugat nga mga basura sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan. In the upland barangays, we're urging them to just compost so that the waste will no longer be brought to the landfill, matud sa mayor. Bisan siguro diri sa atoa, Mayor, kung naay mga areas sa atoa nga naapay ka ng yuta, wala pa natabunag simento diri sa atoa, naaraman siguro opportunity nga di na lang ipalabay didto. Ako ingnon ako mama. Ako ingnon ako mama. Bitaw kay na may areas good sa atong balay, sa luyo sa balay, na pa man na yuta, pwede raman siguro anha lang din ha. So, at least maminos pa ang parangatos landfill. Iyahay tag paningkamot para makatampo sa taon tas kanang sulbad-sulbad sa mga gisaguba nga problema sa ato ang dakbayan. Oy. So, kung ang mga daa sa mountain areas gihangyo nga mag-composting, katong mga nagpuyo sa ubos giauhag usab nga mututok sa segregation kanang buwagon ang mga recyclables gikan sa regular nga basura. Samtang ang Cebu City Government ilahas ang gihingusgan ng operasyon sa materials recovery facilities sa tulo ka mga dapit. Usa niini sa Carbon Public Market ikaduha sa Block 27 sa Barangay Mabolo ug ikatulo sa South Road Properties. Sa mga dapit ang mga segregated waste mahimo kini nga iproseso o niya kini makatabang sa dakbayan nga magpabilin sila ubos sa estrikto nga limit nga 150 ka tonelada kada adlaw nga mo'y gitugot didto sa landfill sa Konsolasyon. Si Cebu City Mayor Nestor Archibald tumbok nga daghang mga residente mga barangay kapitan na konsumisyon na sa kasagarang masinati nila nga mga problema niining kasamtangan nga interval-based collection system nga ang basura pick-upon lang sa gitumbok nga mga adlaw. Yang gipasabot nga tungod kay limitado ang lugar sa landfill. Ang syudad dili makaya nga kausahon og kolekta ang basura. So matud ni Mayor Archibald, with the interval system, kinahanglan sab masabtan nga dili mahimo nga kitang tanan magdungan og labay at once. Dunay mga circumstances that we have to endure. Giawhag sa mayor ang kooperasyon sa publiko ug ang ilahang pasensya tungod kay kining mga bag-o nga mga pamaagi nga iyang gi paningkamutang mapatuman karon samtang gi tan-aw pa ang sitwasyon, no? And I think this is not just in Cebu City. Kay akong nahibaw-an ang Mandawi pod maupod naglimit-limit pod, nag-awhag pod sa kooperasyon sa mga mulupyo nga kuanon kanang atimanon, no? Adjust accordingly sa ato ang paglabay sa ato ang mga basura. And I think kaya raman siguro household, mga offices kung magmatmon lang taba to be mindful sa ato ang paglabay unya buhat sa tang nana kanang pagsegregate o kanang pagcompost ba kay para dili pud in town mahanukan didto kay kauman kaysa may ganin na ron napay ni dawat napay ni sugot kaysa moabot ang panahon nga wa na gyud asam ta manglabay, di ba? Kung moingnon uroy ta sa mayor gikapoy na ko ninyo iyahay lang taglabay kamo inyong tugkaran diha bahala na mo lisod kaayo na oy di na lalim manimaho tang tanan dito, di ba? So samtang nagpaabot sa nga duna nagyoy hingpit nga solusyon nga makabot ang dakbayan sa Sugbo ug ang uban usab nga mga local government units niya. Subay niini ang Lapu-Lapu City usab nilusad sa ilang bag-o nga neighborhood waste system aron pagpanglimpyo sa kadalanan. Duna na sila gitawag og purok-based solid waste management system nga gilusad ni adtong milabayng semana kining bag-o nga pamaagi mao ni kanang nag-delegate para na murag delegation sa responsibilidad sa pag-uway, paghanay sa basura direktamente ngadto sa mga nagkalain-lain natong mga panimalay ug sa atong mga purok, sa atong mga barangay aron maminusan usab ang grabing kadaghanon sa basura nga maabot sa atong mga landfill. Si Mayor Maria Cynthia Cindy Chan mi anunsyo nga ang City Ordinance 17-016-2025
is now the law of the land. Kining maong ordinansa nag-require sa matag panimalay nga istriktong upatuman sa pagbuwag-buwag sa ilang mga basura sa nagkalain-laing mga categories sama sa recyclable and biodegradable waste. We will strictly implement our solid waste management ordinances with consistent monitoring. Mo'y giingon ni Mayor Chan. Iyang gitumbok usab nga ang programa nagkinahanglan sa full support and active participation of every household, school, and local business to work. Aron organisado, ang Lapu-Lapu City, nag-set up silang mga designated holding stations. Imbis nga magbiyag mga basura bisag asa, murag na itig sunod sa itong mga basura, doon na sila gipatuman nga mga cluster sa mga panimalay nga mag-share, magsaw og usa ka specific area aron maka-dispose sa ilahang mga basura sa nagkalain-laing mga schedule, no? Aron sa hapsay, doon na sad sila gi-assign nga eco warriors sa matag station. Kining maong mga eco warriors mao ni mo butang og talaan record sa mga niapil nga mga panimalay, mo'y mopatuman nga ang mga otorisadong residente mao'y mogamit sa maong mga stations, mo'y mo monitor sa collection schedules aron malikayan nga magtipon og ang basura, og once makolekta ang hugaw adto na paingon sa neighborhood facility for sorting. Bisan unsa nga dili magamit og usab adto na dayon ipada sa main facility sa barangay Mactan. Para sa di pa ni sila ilabay sa ilahang final destination. Final destination. At sa di pa ni sila ilabay sa ilahang final nga dump site. So, mao na, lain-lain nag mga pamaagi, lain-lain nag mga pakulo ang ato ang mga local government units para nako sige mas maayo. Pero usay makaingon sa kung anong karon naman. Ay nganom na to gibuhat sa una, di ta magproblema og inani ka grabe. But sige, it's better late than never. Mas may pakunong madugay kaysa wa gyud. Kana na lang. At least nakabuhat pa ta, nakaapas pa ta kaysa wa gyud, di ba? So karon gamay naman tag oras layat sa ko national na lang ko Del. Sorry kay Del akong gihatag ni mga lista Del murag wana na ato. Arita sa panawagan sa palasyo ngadto sa duha ka mga senador, si Senador Ronald Bato de la Rosa ug ni Senador Bongo. Giingnan sila nga ay mugtago. Ilang giauhag sa Malacañang ang mga giila kagahapon manggod gi-release ni ang mga gitawag og co-perpetrators sa kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte in the crimes against humanity cases nga yang giatubang sa International Criminal Court aron atubangon matud pa ang mga kaso ug dili magtago-tago kung nagtuo sila nga sila inosente. Samtang wa pa giluwatan ang ilahang warrants of arrest ug wa pa nadawat sa Philippine government, si Palace Press Officer Claire Castro kagahapon niingon ang mga co-perpetrators sa kanhi presidente nga si Duterte posibleng masikop ug isurrender ngadto sa ICC through the International Criminal Police Organization kining Interpol, the same way that Duterte was apprehended in March last year. Niingon si Castro sa mga tigbalita kagabi ato sa briefing, why will they evade the arrest warrant in the first place? Are they hiding something? Or do they want to evade responsibility for what they had done in the past? They do not need to go into hiding if they know they're innocent. They should face the matter and be courageous in going through the necessary processes. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ug si Senador Christopher Lawrence Bongo nalakip ni atong 8 ka gitumbok nga co-perpetrators nga giila in the lesser redacted version of the document nga nagtumbok usab sa mga kaso nga giduso sa ICC Office of the Prosecutor. Matod sa prosekusyon, si Duterte ug ang iyahang co-perpetrators shared a common plan to neutralize alleged criminals in the country, labi na katong nalakip katong mga gituhuan nga nalambigit sa illegal nga drugas, pinaagi sa mga violenteng krimen sama sa pagpatay sukad tuig 2011 ngadto sa tuig 2019 atul sa termino ni Duterte isip Davao City Mayor hangtod nga siya napili na nga pagka-presidente. So si De La Rosa, senador, absent man ni sa Senado sukad pa ni atong Nobyembre last year, nagsilbi man ni siya nga kanhi
City Director sa Davao ug later on na promote sab as unang chief ni Duterte sa PNP. Maong na-appeal sad siya samtang sigo silbi usab nga personal aide o presidential special assistant sa panahon usab sa kanhi Presidente Duterte. Si Castro nawagan sa mga supporters ni Duterte ug sa iyahang co-perpetrators nga di magdagubot o manggubot human usab ni ini mga development sa ICC. Ingon siya nga no one should encourage disorder when authorities are merely serving a valid warrant of arrest. If a case has sufficient basis, it should be heard so that we can determine the truth. In the end, this will be justice for both sides. Justice for the alleged victims of EJKs or extrajudicial killings, and justice for the accused. If they can prove that they have no involvement and bear no guilt, then they may be acquitted of the charges. Matud sa maong opisyal, ang kaso batok ni Duterte ug ang iyang co-perpetrators would be better heard by the neutral ICC so that this would be less politicized. Okay, nya wala tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang iyang pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalan ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo sa kapisyo sa ginagmay o dinagko ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sa kapisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan, naghimog dako kayo sa sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tubag sa pangutanan ni Pedro ngadto kang Hesus, punuon siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat, mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, o kini ang pulong nga maghatag og giyak kanato nini karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sayon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Lansua may nagtapos sa tagtulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Lansua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Del, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Enjoy sa inyong holiday. Kay diri sa ato ang mga balita. Why holiday. Trabaho gyud gihapon kay para mahatod sadta sa atong mga updates sa atong mga kaigsuonan. Ako yung alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar, sangan sa akong partner nga murag nag-holiday gyud to kay wa man karon si Attorney John Destacamento. Magkita ta ninyong balik ugma sa atong programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello